TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Bakit, Irene? May problema ba? Si Papa? Napagalitan ka? Tungkol ba to sa relasyon natin? Hindi. Wala siyang tutol sa anumang meron tayo. Kaya para akong lutang. Dahil iniwala kami ni Papa. At hindi kaya tanggapin ni Mama ang nangyari. Saan nagpunta ang papa mo? Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapiling nga po, maaari ba pa mula po sa Love Radio Manila ang DJ na may K, Christine Dara. At syempre, mula naman po sa Yes of Manila, ang DJ na may Tanya Chinita. Na magbibigay solusyon. Pwede rin consumption yan. Isang upang dramahan. Isang upang yakan. Kapag ka alauna na. Sabay-sabay tayong dalawa. Drama na! Sabay-sabay tayo laging dalawa, ha? Tayong dalawa lang, ha? Bawal makisabay yung iba. Oo, bawal talaga. Sabay-sabay Tayong dalawa tayong lang. dalawa. Diba? Dalawa talaga. Marami naman yan eh. Diba? 2 or more. Marami, correct. Happy Thursday! Happy Thursday, aba. Isang dura na lang at sweldo na. Yan! Oh, diba? Hindi na kailangan ng effects, tayo talaga yun. Oo. Pero masakit sa lalamunan, te. Oo. Nag-growl eh. Oh, excited na ako sa sweldo. Grabe. Grabe. Kasi alam mo ba mamata niya? Bakit? Sige. Kusing na duling na lang ang binibilang ko dito. Meron bang ganon? Meron. Ewan ko ba kung bakit May duling ba? Alam mo, Sino bang bayani ang nalagay sa barya at naduling? hindi ba yani? Bold Star. Gold Star. Ay, naka. Si Aguilar ba yan? Hindi, namayapa na. Ay, namayapa. Eh di ba ilalagay mo lang naman dun Ano sa coin? kaya ang ano? Anong kaya ang... Ano? Yun. Ano? Ano? Yun. Wala na, nakalimutan niya po bigla. Oo. Short Hindi, term. para malagay tayo sa ano, sa barya. Anong requirements? Requirements natin. Kailangan May nag-chat daw. sa'yo. Ayan mo sila. Ano ba yan? Notification lang yan, hindi yung chat. Ah. Hindi ko alam eh. Kailangan daw. Nagbait-baitang kag. Magaling tumula. Kailangan daw. May scandal. Kailangan daw. May scandal. Ay, grabe. Naku, daming malaman. Bahala kayo sa buhay niya, Ay, basta. basta. Pero ito mga mata niyang tinatanong ko lang talaga. Alam mo bakit na- ganon? Oh. Hindi mo naman magagamit yung butas na, yung kulay bronze ba yun? Oh. Na butas? Oh. Yung parang sentimos talaga? Bakit sinusukli pa sa atin? Oo. Magagamit ba natin Teka yun? lang, eto Mama Christina. Pag tayo nasa SM, nasa Robinsons, Oh. ng mall yan. Pag tayo hindi sinuklian ng tama, rereklamo, ano ba yan? Ang yaman-yaman nyo na. Hindi nyo man lang kamasuklian ng benchiko. Bago pag sinuklian ka, sasabi mo, hindi naman to, wala naman na tong halaga. Ayan tayo eh. Ayan tayo har. Oh. Pero wala lang, parang Natanong mo lang. natanong ko lang naman. Oh, ganyan kaibagay is pag untugin ko kayo naman. Wawa. Para kang yung ano sinabihan bakit? ni Papa Jack na merong sa bagay- mga bagay na kahit alam na natin, gusto pa rin natin tanungin. O, di ba? Yun yung tanong ko talaga doon eh. Yan. Na-i-connect mo eh. Oh. Di ba? Yan yung mga usual question natin na hinahanapan natin ng kasagutan. Oo, baka naman lumulsot lang o kaya gano'n. Iba-iba eh. Tingnan natin. Hindi, sabi ko nga mamataan niya, kapag kaganyan nagtatanong ka at pilit mo inahanap yung kasagutan, ibig sabihin lang epal ka. Hindi. Hindi na ka pinapaalam sa'yo, gusto mong pang malaman. Yan. Ayan tayo eh. Oh. Pero meron nagsasabi, pag daw tanong ka ng tanong, Matalino ka. Pero ngayon hindi, pag tanong ka ng tanong, Epal ka. hindi ka nagbabasa, Google mo. I-Google mo eh. Walang internet, ito Wala. naman. Diyos ko. Yan mo na. Eto na nga lang. Pakinggan na natin yung iba, hindi naman nila tayo kailangan.
So ito na nga, marami na pong nag-send ng kanilang komento via Facebook po, sa Facebook ng Love Radio Manila at sa Yes FM Manila. Yes. Magko-comment ka lang po dun sa ipinost po namin na sinabi quote ni Papa Jack. O kaya naman, pwede mo kaming i-voice message. Basta, 30 seconds lang ang maximum, bawal maingay yung background. Tapos maganda yung audio mo, hindi ganito, hindi ganyan. Tapos, bawal bumate, bawal mag-hello. Hello, Tanya! Hello, Christine! Alam na nga kami nga yun eh. Hayaan mo na, ito naman. Joke lang, ito naman. Bawal talaga mag-hello. At pwede ka rin naman mag-tweet kung meron kang Twitter account. Hashtag mo lamang po, TLC-TDS Interactive. O kaya naman po, pwede ka pong mag-text kung Yun. marami kang loads. Oo. Kung ganun-ganun ka lang magtapon ng load, ganyan. Yan. Type mo lamang po, TLC space, ang iyong reaction space, location, at isend sa 2600. Umpisahan na natin Yes! sa Facebook fan page. Ano yan? Sabi dito sa Love Radio Manila, sabi ni Roxanne Cleto, Aba. walang masama sa pagtatanong kahit papaulit-ulit dahil mas matalino ang tao na tanong ng tanong kesa nagmamarunong pagdating sa usapang work. May hugot ito mula sa trabaho. Maigi na raw yung nagtatanong kaysa nanghuhula ka kung ano gagawin mo. Diba ganyan? Truth labels. Pag bago ka sa work, ganyan eh. Akala mo nagmamagaling ka. Kailangan maging ako sa boss ko. Oo, dapat hindi ako magtatanong. Dapat alam ko to. Dapat Hindi rin. Hindi. Alam niyo, may mga bagay po na natututunan natin sa mismong trabaho natin. Hindi yung, okay, pumasok ka dyan, tinanggap ka. Oo. Ay, magaling ako. Kaya hindi ako tinanggap, magtatanong. yes. Kaya ako tinanggap kasi alam ko lahat eh. Oo, di ba hindi rin ganun Hindi ganun. yun? Tandaan mo sa kada trabaho po na pinapasukan natin, may iba't ibang kultura po yan. Ito naman sabi ni Leverisa Pilapil, si Ate Leverisa. Leverisa. Na married kay Jan Pilapil. Eto sabi ni ate, ugali na natin Pinoy po yan. May tanong kasi na masarap marinig ng paulit-ulit at meron mga tanong naman na kahit alam mo na yung sagot, wini-wish mo na mali ang pagkakaalam mo. Dinadasal mo na iba ang sagot niya sa'yo. Kapag hindi sumagot, chinilasin mo na yan. Sabi. Nauna, di ba? Ito yung mga tanong na paulit-ulit, mahal mo ba ako? Yan. Kinabukasan, Ako lang ba? mahal mo ba Ako lang ako? ba? Gano'n mo akong kamahal? Ay, yung mga babae, Yan. magaling sa ganyan, yung paulit-ulit. Pero yung mga ba? lalaki, naiirita kapag paulit-ulit ka rin nagtatanong. Tanong ka ng tanong. Kulit mo. Ito naman, voice message. Mula naman kay Jenica Zabalia. Uy, may mutual friend ka. Aba, isa lang kaya friend. Sabi ni Jenica Zabalia. Ang masasabi ko lang, true lalot, walang halong eklabu. Ang babae nga daw parang police. Kahit huli-huli na nila sa akto at meron ng matibay na ebidensya, gusto pa rin nilang ikaw mismo ang umamin. Di ba guys? Yes. Bawa, may buhay yung mga nasa background mo eh. Parang napilitan. Di ba, guys? Yes. Kumain. Hindi man lang nag-energy na. Ano ba yan? Oo. Di ba, guys? Yes. Alam mo yung kung anong kina-hyper ni Jenica Zabalia? Oo, yun ang audience. mga ano yun, mga dalawa. Mga tatlo. Yes. Di ba, guys? Yes. Kumuha pa ng audience eh. Audience impact eh. At least merong supporter. Oo, galing. Diba? Creative eh. Correct. Ito naman si Mike Dorimon na birthday niya sa May 16. Happy birthday! Magta-30 na siya. Ito, si Mike Dorimon. Ito siya. Papansin lang kasi yung iba kahit alam naman nila yung sagot tatanong pa rin. Yung iba naman kumukuha lang ng opinion upang maikumpara nila do sa sagot do sa nagtatanong. Yun. O diba, under number ko. Dadaong na, ano ka ba? Ay, dadaong pala. Oo, dadaong. O diba, totoo naman, makulit. In short nga, epal. Diba? Yung iba hindi alam naman talaga, ano lang. Confirmation. Na ano lang. Yun lang. Na Ano? ano lang. Ba't parang kulang yung mga Ewan sentence ko. mo ngayon? Ito pa isa pamamat mula kay Julia Liani Imbo. Sabi naman niya dito sa kanyang voice message. Hello, Tanya Chinita. May mood to... Teka lang, ipopost ko lang. Mama Tanya, feeling ko para talaga sa YouTube. Oo Kasi nga maiintindihan mo to nagkamali eh. Hindi, maiintindihan mo to, Bakit? promise. Bakit? Promise. Ako, Jay Kasulti, naman dyan mga taong kanan dyan makabalo. Bisag sila nakabalo na. Kaya mas nindot man dyan ng sila, kita mismo makabalo sa personal kaysa makadog na tag story-story, di ba?
mas maayo dyan ang mangutana ta sa taong ato ang panalitan, ato ang mahal. Makabaluta, mapasurprise man na, masakitan man ta, o makapalipay man ni nato. Mas nindot man dyan paminaw na nga sila mismo musultoy nimo, di ba? Kana ra, thank you. Sama ng loob ko. Ang ganda ng pagka-hi sa akin eh. Natuwa ako, dedicated sa akin eh. Bago straight, wala man lang at nang mga wala. Wala ka nakasabot dahil kay Bisaya lagi na dahil. Thank you. Pero na-appreciate pero, ko. para na sa imo, pero unsa man ang imo pagkasabot sa Oo. iyang gisultian. Thank you. Anong pangalan ni ate? Nag-thank you na lang. Anong pangalan ni ate nga? Si Julia Liani Ayan. Imbo. Si Cristinera na po ang bahalang mag-translate. Taga Bais City, Negros Oriental. Yan. Basta yan, alam na nila mga taga Negros yan. Ayaman nang di mo alam. Okay lang yun na. Unawaan ko naman yung sinabi niya. Ako naman madali naman akong kausap. Malit na bagay lang Sige yan. nga, kunyari lang, naintindihan mo. Ano yung pagkakaintindi mo? Wala. Kunyari lang. Ano daw, dapat daw, wag na magtanong kung alam na. Ayun o, alam mo naman pala eh. Ayun yung quote eh. Siyempre, lang ka naman mag-comment siya sa ibang quote. Yung quote kahapon. Oh. Alam nga namang Pero, sabi, yun nga yung sinabi niya. Tsaka sinabi niya na parang kailangan mo lang din talaga magtanong. Basta yun na yun. Hayaan sinabi niya. Hayaan mo yung mga taga-Negros na makasabot ni Ana. O, di ba? Oh, Maayong sige. hapon. Hello, At magdramahan na tayo, mga bibida po ngayong araw na ito. Si Irene Maria Socorro. Si Maria Socorro Estrella po, bilang Irene. Si Nelson po, si Mark Jimel Gales. Nakalagay kasi dito eh. Oh, Maria Morena. Ayan, nalaman niyo na yung totoo niyang pangalan. Nelson Chicoloco ng Yes FM Manila. Gaganap bilang Darius Rico Pañaro po ng Yes FM Manila. Bilang La Arnie Misihista, Yes FM Manila. Ay. Tapos si Estela Ricahera ng Yes FM Manila, Alona Laika Barista Love Radio Manila, at si Father Bibida, gaganapan po yan ni Derek Badong Royales. Okay, let's do this na, baby. Ito na nga po ang kwento ni Irene. Dito po sa... At kwento na rin ng nanay niya. Yes, at ni... Yon. Dito po sa TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Psst, huwag na maingay ha. Huwag mo kaming iwan, Nelson. Nakikiusap ako. Huwag kang umalis. Nakapag-usap na tayo, La Arnie. Nasabi ko na sa'yo ang dahilan. Oo, nakapag-usap na nga tayo. Pero hindi ako pumayag, di ba? Dahil ayoko magkahiwalay tayo. Ayoko mawala ka sa amin ng anak nating si Irene. Hindi ako mawawala. Hindi ko rin tinatapos ang pagkakaroon ng tungkulin sa inyo. Yung pala. Ba't aalis ka? Ba't iiwan mo kami? Dahil yon ang tama. Paano magiging tama yung pag-iwan mo sa amin? Nelson, ikaw ang ama ng anak ko. Kailangan ka namin. Kaya huwag kang umalis. Huwag. Nakikiusap ako. Ayan. Luluhod ako sa harapan mo. Nagsusumamo. Nagmamakaawa ako sa'yo, Nelson. Tumayo ka nga dyan, La Arnie. Hindi mo kailangan lumuhod. Nelson, ano bang gusto mong gawin ko para mapigilan ka? Para huwag ka nang umalis. Wala, La Arnie. Dahil buo na ang desisyon ko. At hindi mo ako mapipigilan. Huwag, Nelson, huwag! Bitiwan mo ako, La Arnie. Pabayaan mo ako. Ayoko maging marahas sa'yo. Pero kung hindi mo ako bibitawan, baka kung anong magawa ko. Please lang, bitawan mo na ako. Nelson! Nelson! Would never ask me why my heart is so disguised. I just can't live a lie anymore. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing
Ma? Umiiyak po ba kayo? Ba't hindi niyo buksan ang ilaw? Ang dilim-dilim ng bahay. Nagtitiis pa kayo sa dilim. Teka, at bubuksan ko ang ilaw. Ma? Anong ginagawa niyo yan sa sulok? Ba't kayo nariyan? Ano bang nangyari? Ba't kayo umiiyak? Irene, anak! Bakit ho ba? Wala na siya. Wala na ang papa mo. Umalis na siya. Iniwan na niya tayo. Nakiusap ako, pinigilan ko siya pero hindi niya ako pinakinggan. Umalis pa rin siya. Tinalikuran na niya tayo. Hindi na siya babalik. Ayaw na niya sa atin. Wala na tayong halaga sa kanya. Ma, pabayaan niyo na siya. Pabayaan? Anong pabayaan? Bakit baliwala lang ba sa'yo ang umalis siya? Hindi ba importante sa'yo ang papa mo? Iniwan na niya tayo! Wala tayong magagawa kung yun ang gusto niya, Ma. Kaya tanggapin na lang natin. Hindi! Hindi ko kayang tanggapin! Irene, kailangan ko ang papa mo! Kailangan ko siya! Siya ang buhay ko! Hindi ko kayang mawala siya! Mahal na mahal ko si Nelson! Kanina habang nasa loob ng klase, parang lutang ka, Irene. Habang nagdidiscuss si sir ng lesson natin, parang lumilipad ang isip mo. Hindi ka rin nakasagot sa tanong niya kahit napakasimple nun. Hindi ka naman ganyan dati ah. Bakit, Irene? May problema ba? Si Papa. Napagalitan ka? Tungkol ba to sa relasyon natin? Hindi. Wala siyang tutol sa anumang meron tayo. Kaya ako parang lutang. Dahil iniwan na kami ni Papa. At hindi kayang tanggapin ni Mama ang nangyari. Saan nagpunta ang papa mo? May kabit ba siya? Nelson, kailangan kita. Bumalik ka na sa akin, Nelson. Pwede ba? Arnie, tama na yung kaka-emote mo. Wala kang mahihita kung hindi ka titigil sa pagmamaktol mo. Dahil iniwan ka na ni Nelson. Lalaki lang yung eyebags mo eh. Tsaka pwede ba? Ayusin mo na yung sarili mo. Paano ko aayusin kung ganitong wala ang taong bumubuo sa buhay ko? Naku. Tumigil ka nga sa kaartehan mo. Hindi ka kikita sa pag-iinarte mo dahil hindi ka naman artista. Estela! Pinsan! Mahal na mahal ko si Nelson. Siya ang kaligayahan ko. Pwede ba, pinsan? Huwag mo nang gamitin sa akin yung linyang yan. Sobrang gasgas na yan eh. Paulit-ulit ko nang napakinggan niya sa mga teleserye, sa mga pelikula, pati sa drama sa radyo. Kaya pinsan, magkaroon ka naman ng originality. Yun ang totoo! Si Nelson ang kaligayahan ko. Masaya akong kasama siya. Hindi ko kaya mabuhay na wala siya. Tama na nga yan, ha? Katangahan lang yang mga sinasabi mo. Dahil ang totoo niyan, kaya mong mabuhay nang wala si Nelson. Bakit? Isa ba siyang oxygen na kailangan mo para huminga? Ha? Karugtong ba siya ng pusod mo nung pinanganak ka? Kaya bakit mo sasabihin na mamamatay ka kung wala siya? Sige nga! Hindi mo kasi ako naiintindihan, Estela. Dahil wala ka sa lugar ko, hindi ka nagkaroon ng asawa. Hindi ko na napangarap ang mag-asawa. Lalo na magkaroon ng relasyon ng gaya sa'yo, pinsan. Mas okay na sa akin ang ganito, na maging matandang dalaga, kesa maging kagaya mong kabet. O ano? Natahimik ka, no? Bakit? Hindi mo pa rin ba matanggap ang katotohanan na isa kang kabet? Tanggap ko naman yun eh. Oh, ganun naman pala eh. Dapat, kaya mo ring tanggapin na wala na ngayon si Nelson. At iniiwan ka na niya. Dahil kahit kailan, hindi siya magiging sayo. Nakikihati ka lang sa asawa niya.
Kumusta na ang pakiramdam mo, Alona? Medyo mabuti-buti na, Nelson. Uminom ka na ba ng gamot mo? Nagsasawa na akong uminom ng gamot. Pero kailangan mo to. Ayoko may masamang mangyari sa'yo. Ay, Nelson, salamat sa'yo ha. Dahil narito ka at kasama ako. Inaalagaan ako. Hindi gaya dati na. Dati yun, Alona. Pero mula ngayon, lagi na ako rito sa tabi mo. Pero ayokong umasa, Nelson. Totoo ang sinasabi ko. Dito na ako sa'yo. At pangako ko yun. Hindi mo na ako iiwan? Oo, Alona. Alam ko lahat ng pagtitiis na ginawa mo. Ang mga naging paghihirap at pagsasakripisyo mo. Kaya nga hanggang ngayon may hinanakit sa akin ang ating 2 anak. Pero gusto ko nang ayusin yun at humingi ng tawad sa inyo. Gusto ko nang punan ang mga pagkukulang ko. Totoo ba ang sinasabi mo, Nelson? Oo. Napag-isip-isip ko na sobra ko na yata kayo nasaktan. Kayo ng pamilya natin. At pagod na rin ako mabuhay sa mali. Kaya ang gusto ko itama ang buhay ko. Paano siya? May anak kayo. Hindi ko sila pababayaan dahil obligasyon ko yun. Lalo na sa anak ko kay Arnie. Pero hanggang doon na lang ang pwedeng mamagitan sa amin. Mas gusto kong dumito na sa'yo, Alona. Kasama ang tunay kong pamilya na matagal ko ring sinaktan at napabayaan. Handa na akong ayusin ang gusot na aking ginawa. Kumain na po tayo, Ma. Naihanda ko na pong mesa. Ayokong kumain, Irene. Ikaw na lang. Ma, lagi na lang kayo nagpapalipas ng gutom. Ano bang pakialam mo? Baka po kung mapano kayo sa ginagawa nyo. Magkasakit pa kayo. Yun talaga ang gusto kong mangyari. Mabuti pang magkasakit ako at mamatay. Ano ho bang sinasabi nyo? Hindi ba malinaw sa'yo yun? Gusto kong mamatay na. Ano ba bang silbi ng buhay ko? Wala na ang papa mo. Iniwan na niya tayo. Pero Ma, narito naman ako. Si Papa lang ba ang importante sa'yo? Anak, kailangan ko ang papa mo. Mahal na mahal ko siya. Hindi ako buo. Hindi ako kumpleto. Hindi kumpleto ang buhay ko na wala siya. Sana naiintindihan mo yon. Ma, naiintindihan ko ang pagmamahal mo kay Papa. At namimiss ko naman din siya. Pero alam naman natin kung bakit wala na siya dito. Kung bakit hindi na natin siya kasama. Dahil desisyon niyang bumalik na sa tunay niyang pamilya. Sa pamilyang nagmamay-ari sa kanya. At hindi tayo yun. Kaya hayaan na lang natin siya. Hayaan? Hayaang ano? Hayaang maging kawawa tayo? Nag-promise naman siya, di ba? Hindi niya tayo pababayaan. Ibibigay niya ang mga pangangailangan natin. Pero hanggang doon na lang ang kaya niyang ibigay. You deserve a chance at the kind of love I'm not sure I'm worthy of. Losing you is painful to me. I don't wanna let you down. I don't wanna lead you on. I don't wanna hold you back from where you might belong. Nahihirapan na ako, Auntie Estela. Hindi ko na alam kung ano bang gagawin ko kay Mama. Gusto na yatang sirain ng mama mo yung buhay niya. Auntie, naaawa na ako sa kanya. Paano ba natin siya tutulungan? Ayaw naman niyang tulungan yung sarili niya. Ayoko may masamang mangyari sa mama ko. Kailangan ko pa siya. Ang hirap kasi sa mama mo. Iniisip niyang hindi niya kayang wala ang papa mo. Huminto na yata yung utak niya para isipin na may pag-asa pang maging masaya siya kahit wala na si Nelson sa buhay niya. Auntie Estela, ano bang gagawin ko? Hindi ko kayang makita si Mama sa kaawa-awang kalagayan.
Nagre-ring ang cellphone mo, Nelson. Titigil din yan. Bakit hindi mo sagutin? Sino bang tumatawag? Sila Arnie. Baka may importanteng kailangan sa'yo. Kapapadala ko lang sa kanila ng ipinangako kong sustento. Kaya wala kaming dapat pag-usapan. Ayaw mo talagang kausapin siya? Alona, nangako na ako sa'yo. Pati sa mga anak natin. Binigyan niyo na ako ng isang pagkakataon para patunayan yun at tayo kung sayangin yun. Tapos na yung mga panahon na nagkamali ako at binigyan ko kayo ng sakit ng ulo. Ang gusto ko na ikatahimikan. Bakit, Nelson? Bakit mo ako sinasaktan ng ganito? Ma! Bakit po? Anong nangyayari? Ang papa mo! Hindi sinasagot ang mga tawag ko sa kanya! Ba't nyo kasi tinatawagan pa siya? Gusto ko siya makausap, Irene! Wag na, Ma! Hindi na kailangan! Ibig kong umuwi siya rito! Kailangan ko si Nelson! Kailangan ko ang papa mo! Ma, tama na! Huwag mo nang ipilit ang isang bagay na hindi na nga pwede! Pamilya niya tayo! Kailangan natin siya! Hindi tayo ang tunay na pamilya niya! Ma, alam mo yun! Kahit na! Pamilya pa rin niya tayo! Dapat siya umuwi rito! Anak! Kailangan ko ang papa mo! Mahal na mahal ko siya! Nelson! Nelson! Tama na po, Ma! Tama na! Kaya nating mabuhay kahit wala siya! Kaya nating magsimula muli! At magiging masaya tayo! You would never ask me why. My heart is so disguised. I just can't live a lie anymore. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to say but goodbye. Alam ko mahirap at masakit kay Arnie ang naging desisyon ko. Pero nauntog na ako. Nagising na ako sa mga pagkakamali ko. Ganun yata kapag nagkakaedad. Mas nagiging malinaw na ang lahat. Pagod na rin ako sa paggawa ng kalokohan. Ang gusto ko ngayon ay baguhin ang buhay ko. Ayokong tumanda na wala akong pinagkakatandaan. Gusto ko na ng maayos na buhay. I don't wanna let you down. I don't wanna lead you on. I don't wanna hold you back from where you might belong. Sorry, Darius, kung madalas akong masungit at wala sa mood. Pati ikaw tuloy nadadamay sa problema ko. Okay lang. Mas magdaramdam ako kung hindi mo ako idadamay sa problema mo. Boyfriend mo ko, Irene. At narito lang ako lagi. Salamat. Naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo. Lalo na ngayong malino na sa akin ang lahat. Second family lang pala kayo. Oo. Kaya nga walang karapatan si Mama na maghabol o magreklamo kung hindi na umuwi si Papa sa bahay. Mas gusto na niya sa tunay niyang pamilya. Pero ang mahalaga doon, hindi niya kayo pinapabayaan. Kahit second family kami, hindi nagkulang sa amin si Papa. Lahat ng pangangailangan namin, binibigay niya. Ang totoo nga, mas nagkulang pa siya sa tunay niyang pamilya. Pero ngayon, pinupunan niya yon. Oo. Kaya nga paano ko kakampihan si Mama? Paano ko magrereklamo kay Papa? Samantalang ang ginagawa lang niya ngayon ay kung anong tama. Arnie? Bakit ka narito? Para makita ka, Nelson. Hindi ka na kasi pumupunta sa bahay. Pupunta ako roon kung kailan ko gusto. Hindi ka na dapat nagpapakita dito. Ano ba tong ginawa mo? Ano bang gusto mong mangyari? Nelson, sino ba yung bisita? Ba't hindi mo papasukin? Ikaw pala. Pasensya ka na kung nakaabala ako, Alona. Gusto ko lang makita ang asawa natin. Asawa ko lang, La Arnie. Asawa ko rin siya.
Kasal kami. Papel lang yun. La Arnie, umalis ka na. Please. Aalis lang ako kung sasama ka, Nelson. Ito ang bahay ko, La Arnie. Narinig mo yun, La Arnie? Ito ang bahay ni Nelson. At wala siyang ibang bahay. Kaya dito lang siya. Mabuti pa, umuwi ka na. La Arnie, ayoko ng iskandalo. Kaya kung gagawa ka ng eksena, huwag mo nang ituloy. Dahil baka pagsisihan mo ang pwede kong gawin sa'yo. Ganyan ka na ngayon sa akin, Nelson. May pinagsamahan din naman tayo. Alam ko. At hindi ko yun nalilimutan. Pero sana, ingatan mo rin ang anumang pinagsamahan natin. Dahil kung bibigyan mo ako ng kahihiyan at hindi mo ako irerespeto, maaaring mawala rin ang respeto ko sa'yo. You deserve a chance at the kind of love I'm not sure I'm worthy of. Losing you is painful to me. I don't wanna let you down. I don't wanna lead you on. I don't wanna hold you back from where you might belong. Naman eh. Ba't nagpunta ka pa ron sa bahay ni na Papa? Masama bang makita ang papa mo? Sobrang miss ko na siya. Pero ma, hindi pa pwede na basta-basta na lang kayo susugod doon. Alam mo yung sitwasyon natin. Wala naman akong ginawang masama. Gusto ko lang siyang makausap. Pero pinitabuyan niya ako. Sila ng asawa niya. Ba't kasi pumunta ka pa doon? Lalo ka lang masasaktan. Ma, tama na ho. Tanggapin na lang natin na wala na sa piling natin si Papa. At kahit kailan, hindi na natin siya pwedeng ipaglaban. Lumugar na lang tayo sa dapat nating kalagyan. Huwag niyo na po sanang pababain pa ang pagkatao niyo. Dahil sa paghahabol pa kay Papa. Magtira po sana kayo, kahit konting dangal sa sarili niyo. Kumusta ng mama mo, Irene? Ay, kahapon pa ako hindi kinakausap, Auntie. Madalas nasa silid. Pero sana naman matanggap na niya ang mga nangyayari. Huwag kang mag-alala, Irene. Narito lang ako. Nananatiling karamay niyo ng mama mo. Salamat, Auntie. Tutulungan kita, Irene. Para paulit-ulit na paliwanagan ng mama mo. Hanggang sa makapag-move on na siya. At alam kong kaya yun nila, Arnie. Yun po ang inaasam ko, Auntie. Ay, pero minsan, pumapasok sa utak ko na puntahan si Papa at kausapin na lang siya. Para ka na rin ang mama mo, Irene. Kasi, Auntie, nahihirapan din po ako. Bakit? Hindi pa bang malinaw sa'yo ang gusto ng Papa mo? Alam kong kinausap niya kayo bago niya ginawa yung desisyon niya. Alam ko po. Pero ganun yata. May mga bagay talaga na kahit alam na natin, gusto pa rin nating tanungin. Kahit gawin mo yun, hindi na mababago ang magiging sagot niya sa'yo, Irene. Mas importante sa kanya ngayon ang pamilya niya. Kaya kung anuman ang naging desisyon ng Papa mo, iyon ang makakabuti para sa inyo ng mama mo at sa pamilya niya. Kaya, gaya ng dapat mangyari, hayaan mo na siyang itama anumang naging pagkakamali niya noon. At makabawi sa mga naging atraso niya sa pamilyang minsan ay nasaktan niya. Father, Son. Madalas kitang maobserbahang nagdarasal ng mataimtim. Tila ba may napakabigat kang problema? Malapit kayong alagad ng Diyos sa family namin, Father. Kaya wala na pong dahilan para itago ko po sa inyo ang pinagdaraanan ko. Nagkahiwalay na po kami ni Nelson. Nagbalik na siya sa kanyang family. Doon po ako sobrang nasaktan. La Arnie, may hihigit pa ba sa sakit
na naramdaman ng kabiyak niya nang sila ay talikuran para pakisamahan ka ni Nelson? Father? Nagtiis din ang tunay na pamilya dahil kayo ang pinili noon ni Nelson. At ngayong nakapagdesisyon na si Nelson na itama ang pagkakamaling nagawa niya, kokontrahin mo pa ba yon? Laarni, sa mata ng tao at ng Diyos, sila ang may karapatang magsama. Silang mag-asawa dahil kasal sila. Tama po kayo. Dahil ang pinagsaluhan namin ni Nelson ay isang makasalanang relasyon. May sinira akong pamilya. Inuna ko ang aking kapakanan kahit batid ko may lumuluha sa aking likuran. Kung magagawa mong ituwid ang iyong kasalanan, ikalulugod yun ng ating Panginoon. Kamusta ka na, Alona? Heto, okay naman. Pero wala dito si Nelson. Hindi siyang sadya ko, kundi ikaw. Laarni? Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Sa mga nagawa kong kasalanan, natauhan na ako. Wala akong karapatang habulin si Nelson dahil hindi ako ang tunay niyang asawa. Salamat at natauhan ka na, Laarni. Alona, matagal ko kayong pinarusahan. Ngayong nagbalik na siya sa family mo, sana maibalik din sa dati ang kaligayahan ninyo. Huwag kang mag-alala, tanggap ko ang lahat. Wala na kami at hindi na magiging kami. Magkagayon man, ay hindi ako tutol sa suportang binibigay ni Nelson sa anak niyo. Mauunawaan ko yun. Salamat naman kung ganun. Well, I really hope na magkaroon tayo pare-parehas ng peace of mind. Nakapagpapataba ng puso ang mga naririnig kong yan. Pero higit sa lahat, labis-labis ang aking kaligayahan, Laarni. Dahil magkaharap tayong dalawa ngayon na naging bahagi ng buhay ni Nelson. Magkaharap na walang kinikimkim na hinanakit o sama ng loob. Dahil kapwa tayo nagkakaunawaan. Tama ka, Alona. Sana ito na rin ang simula ng pagiging magkaibigan natin. Tinatanggap kitang maging isang kaibigan, Laarni. Mababawasan ang mga alalahanin ni Nelson pagdating sa atin. Diyos na ang bahalang magpatnubay sa atin para maging maayos ang ating pamilya. Oo, Laarni. Napakasarap pala ng pakiramdam kapag pinakawalan mo na ang galit at puot sa iyong dibdib. Dahil muling magbubukas ang puso mo sa tawag ng pagmamahal at pang-uunawa. Ang sabi ni Papa Jack, may mga bagay na kahit alam na natin, gusto pa rin natin tanungin.
to say goodbye. TLC, the Drama Special, Interactive. Irene, una gaya ng lagi kong sinasabi, sa lahat po ng naiiwang luhaan, huwag mo pong sabihing hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. Dahil kaya mo. Kayang-kaya mo. Opo, lahat tayo minsan sa buhay natin, nakapagbibitiw tayo ng ganyang salita na hindi ko kayang mawala siya. Kaya lang mali eh. Pero sa ngalan ng pag-ibig, walang mali sa atin, lalo na kung nagmahal o nagmamahal lang naman tayo. Pero minsan din kasi, kailangan po nating gumising. Lalo na kung alam natin na may mali. Tanggapin at piliing mag-move on kesa patuloy na masaktan. Isipin mo na lang, Irene, na hindi ka nabuhay sa mundong ito para gawin lang na second option. Kahit naman sino, gusto sila ang priority eh. At natural sa atin ang magselos kung alam nating may kahati tayo sa mahal ng taong mahal natin. Pero sana lang, alam natin kung saan lang tayo dapat lumugar. Masakit pero ganun talaga. Minsan, maigi na lang din na ikaw ang masaktan kesa ikaw pa ang makapanakit. Tawag po doon, selfless love. Pangalawa po, huwag ho sana natin kalilimutan na porke ba iniwan ka ng taong mahal mo, wala nang magmamahal sa'yo? Isipin mo ang mga anak mo. Nawalan na nga sila ng ama, pati ba naman ang kanilang ina? Ma. No, okay ka lang ba? Yes! Tapos na pala eh. Sorry. Naiyak ako kasi nagikab ako. Akala nyo ha. Ganyan nyo talaga ang buhay, kapwa kabisyo. Halos lahat ho ng pinaka-best na lesson na pwede mong matutunan ay natututunan po natin sa masakit na paraan, sa masalimuot na yugto ng buhay. Pero ang nakakatuwa ho dito, kapwa, alam nyo, kapwa kabisyo, hindi totoong imposibleng itama na yung maling nakasanayan natin eh. Dahil ang panahon po ay laging nagbibigay sa atin ng chance na tayo ay magbago at maging masaya. Hindi po totoong madaya ang pagkakataon. Nasa atin lang po talaga ang desisyon. Tayo po ang pumipili ng ating future. Kaya sana po katulad ni Madam Laarni, kung ikaw may pagkakamali dati, maipihit mo ulit yung manibela ng buhay mo, maitama ang mali, maging masaya ng walang naaapakang iba. Ang bigat no, ang sakit ng storya, pero at least at the end of our story, may na-realize yung ating bida na sila Arnie. Ganun talaga eh. May mga bagay talaga na hindi talaga para sa atin. Kumbaga pinahiram lang sa atin. At baka minsan, inagaw. Pinahiram lang, hindi inagaw. O diba? At I'm sure marami po ang mga naantig ang kanilang puso sa kwento natin ngayon. At hindi lang basta naantig, at kundi marami ring nagalit. nakarelate. O diba? Nagalit eh. Ay, oo. Nagagalit na naman sa mga kabit eh, ha? Dandahanin nyo. At yung mga kabit na yan, yung mga nagalit na yan, yun yung mga talagang na-involve sa mga oras na ito. O diba? Kaya naman, kung gusto nyo pa rin ma-involve, aba, sumali na po dito sa TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito! Meron ka na ba dyang voice message? O, yes! ikaw na mauuna. Umpisahan natin ng voice message, Mama Tanya. Yeah! Wala. Marami. Pero ito po may relasyon. Sige. Okay lang yan. Ito. Saan siya may relasyon? Lalaki, babae? Wala naman. Ito mula kay Rodel Zamora Palagtiw. Ito ang kanyang sinabi. Irene. Po. Lumugay ka naman kasi kabit ka lang eh. Kabit ka lang. Kaya na kasi kapag hindi ka sa kanya, meron kang sasaktan na
tao. Yun. Naintindihan mo? Oo, kahit pabulong yun. Alam mo, nahihiya itong mag-record, kaya ganyan. Siguro. Sa isang sulok. Irene, alam O diba? mo. Lumugar ka ha, lumugar ka. Ilulugar Lumugar kita. ka, oo. Oy, tama ka dyan, Rodel Zamora Palagtio. Tama naman talaga na dapat ikaw ay lumugar. O diba? Kaya yun. O huwag natin masyadong bulong-bulungan yung mga voice message. Nakatodo na dito, pero yung boses nyo Ano ba kulang na pa. Re-record ka bago mahihiya ka sa katabi mo na nagre-record ka. Ayusin mo, sasali ka bago ganyan ka, nahihiya ka. Oy, hindi, pumunta ka sa taas, Ganon. mag-record ka, ganon. Hindi, Next okay time, lang yun. Okay lang yun kasi mama, proud ka, dapat maririnig yung boses True. mo sa area eh. Maririnig yung mga ipinaglalaban mo na makikita ng mga tao, maririnig ng mga tao Diba? na may laman pala si Rodel Zamora Palagti. Oo, diba? Hindi pa patalo si Kuya Gino Mabubay. Oh, ano sabi ni Gino? Na taga Isabela. Hello, mga taga Isabela! Oh, eto na, sabi niya, Ay. Yes? Kumukulo? Maingay. Kumukulo Hindi talaga? ko kasi na-audition eh. Wait Hindi mo narinig kanina. Ito na lang si Kalagian Lexter. Sorry. Ate, kung ako sa'yo, kalimutan mo na lang lahat. Hindi, kile. Ate, kung ako sa'yo, kalimutan mo na lahat. Kinilig eh. Ayan tayo eh. Ganun pala kaligin yung lalaki. Actually, inaasar siya nung kasama niya eh. Narinig mo may babae sa background. Kasi nga, kalimutan mo na lang ang lahat, umayos ka. Hindi na makalimutan. Siguro, itabi natin sa puso natin yung mga good memories. Hindi naman talaga nakakalimutan yun, Hindi mama. talaga. Diyos ko naman, sino ba naman? Oo, walang taong nakakalimot ng mga nakaraan niya. Oo, lalo na yung mga best memories. Pero hindi mo na nga lang naaalala yung pain ng iyong nakaraan. Truth label. So, kalimutan mo gulo. Yung pain. Kalimutan mo yung sakit. Eventually, mawawala naman. Truth labels. Kalimutan mo yung pain, pero yung ligayan na ihatid niya sa'yo minsan, nagbunga ng anak. Diba? Yun ang wag mo kalilimutan, friend! Friend, hanap ka na lang ng iba, mas magaling tumatumbling. Ay. O sabi naman dito ni Zez G. Obara Fideles, sa Facebook pa rin po ito ng Love Radio Manila, nag-send din po siya ng kanyang voice message. Ito yun eh. Kailangan mo talagang tanungin para malaman mo ang buong dahilan kung bakit niya nagawa yung bagay na yan. Kagaya sa akin, nahuli niya akong ng babae. Huling-huli na, pero tinanong niya pa rin sa akin kung bakit ko nagawa yun. Para malaman namin kung anong problema at pagkukulang niya o pagkukulang ko sa kanya kung bakit ko nagawa yun. Yun eh, diba? Tama ba? Tama, kuya. Kuya, kalma lang, kuya. Kalma lang, Kasgi Kuya, Obara kuya. Fideles. So, o diba at least nalaman mo nga naman talaga kung ano nga ba yung rason kung bakit siya ng babae. Pero syempre, kung naman walang valid reason sa pambababae. Kung gusto mong kumalas dyan sa karelasyon mo, dapat kasi nakipaghiwalay ka muna bago ka makipagrelasyon sa iba. O napunta sa kanya yung problema. Kasgi, umayos ka. At least aminado. Nakakatuwa naman dyan yung mga nagkakamali. Na itatama naman, Mama Christine, di ba? Bago man lang kunin ni Lord at yung kalaban ni Lord, naitatama na. Basta yun na yun. Sabi pa si kalaban ni Lord. Sabi sa text line, magbasa tayo, bumabaha eh. Go! Sabi na ni Rochelle Abenoja from Tacloban. Hello po sa inyo mga taga-Tacloban. Hello! Sabi, ganyan talaga pag namahal. Magpapakatanga ka. Sabi nga nila, walang umiibig na hindi lumuluha. Tama! Part yan. Pero kaya may mga tao na, kaya ayoko umibig eh. Wag din naman. Wag din naman ganun. Hindi ka magiging better person. Kung hindi mo mararanasan yan. Kung yan taga-Tacloban, eto may nag-comment mula naman sa Bicol. Bicol. Mga Bicolana. Pero ito nag-comment, si Lizelle Dado ng Bicol. So, siya'y Bicolana. Sabi niya dito, hi, nakakaiyak naman ang kwento ng buhay nila. Kung ako, hindi ko kaya yon, kaharap ko ang karibal ko, baka mapatay ko yan sa sobrang galit. Pero, ang galing ni ate, super bait niya. Siya nga ang inagawa ng asawa, pero okay lang sa kanya. The best ka ate, mabuhay ka. O diba, saludo ako sa mga legal wife na hindi sumusuko at mabait pa, di ba? Nagawa na ng atraso. Pero naging mabait pa rin siya, Yan ang mga mabubuting tao. Sana dumami ang lahi namin. Woo!
Sabi ni Anilyn, isa na lang, Herobin Palisok sa Facebook fanpage po ng Yes FM Manila. Sabi niya, Tanya! Oh! Kung ang lahat ng kabit marunong humingi ng tawad, madaling magpatawad si legal wife. Masarap nga naman matulog po ng walang puot sa dibdib, kundi puro unawa at pagkakaintindihan lang. O, si ate, Amen. oo, galing sa eto dito lang, Caloocan City. O. Ay, malapit. Oy, magkaka-concert kami dyan sa Caloocan. Sa February 18. Wow. Love Radio 12 Yung- Years Concert. Sabi naman dito ni Jereza M. Caballero mula po sa Love Radio fanpage, hay nako, wag mo na ipilit ang sarili mo dahil kabit ka lang. Aray. Dahil tama lang umuwi na siya sa asawa niya, mag-move on ka na. Dahil hindi habang buhay, magsasama kayo dahil kabit ka lang. Buti nga sa'yo, para kang Paulit-ulit. loko-loko. Ano to? Legal Ano? wife? Kabit ka lang! 2 wives? Ako ang legal wife! Ako ang legal wife. Diba, no? I am sorry. No. Ay, nako, pero gana sa mga, ako po hindi po natin sinasabi na masamang maging kabet. we don't judge. Oo, hindi po namin ginajudge kasi every kabet has stories. May kanya-kanya po silang Yes. storya. At wag po natin agad-agad sila na ay husgahan. Husgahan. Siguro, may problema yung kanya-kanyang legal kapalaran wife. po yan, Oo, no? basta, wag kung lang tayo alam nyo ng husga. mali, wag nang pagchichismisan pa. Oh. Hayaan nyo na sila. Pero sa mga Kung hindi naman ang hihingi sa inyo ng bigas at ng Delata. papaluto, wag nang, ang Diyos ko naman. Although, again hindi rin natin tinetolerate na tayo po ay maging kabet. hindi. Better pa rin po na ikaw ang priority, Yan. hindi lamang pang temporary. Intindi mo dyan na nadali mo. Galing mo eh. Ayan tayo eh. Ang galing talaga ni Irene ngayon no? Si Maria Morena ng Yes FM Ay, Manila. oo naman. Na magaling din si Nelson. Si Nelson, si Chico Loco ng Yes Yan. FM Manila. At saka ito talaga sila Arnie ng si Missy Hista po ng Yes FM Manila. Eto si Alona. Ay, si oo. Laika Barista ng Love Radio O, di Manila. ba yung tunay na magaling. asawa? Oo, yung legal mabait. wife. Si Estela Ricahera ng Yes FM Manila Eto po. si Darius. Ay. Si Rico Pañero ng Yes FM Manila. Ang gagaling. Walang ginawa yan. Ay, wow. Christine! Yun! Ano daw? Tapos ito talaga namang matindi ang ating direktor gumanap bilang Father Rocky. Father Rocky ba? Direk Badong. M. Royales. Yes. O di ba multitasking tawag dyan eh. Oo. Pero ito talagang mga magagaling behind the camera, behind the mic. The microphone. Ang sumulat po ng kwento natin ngayon. Gani Halamanan. Sound engineer. Jason Sagon. Musical scorer. Danny Frias. Directed by Salvador Royales. O di ba ang galing? Kayo na yan. Yes. O batiin lang natin itong mamata niya. Nakikinig daw yung mga taga-Cartima. Aba, dyan ako nabili ng sapatos Ang lakas-lakas daw natin sa Cartimar. Thank you po. Nakikinig din sa atin si Jerwin at si Yam at si Tido Eddie Castro po ng Chancellor 9000 kay Sir Ben Chua Marlon C. Thank you po sa pagtutok. Maraming salamat. Maraming salamat po at syempre wag kalimutan bukas meron pa tayong isang drama ngayong linggo na ito Oo, dapat everyday makinig kayo. Isipin nyo na last na natin. Pag natupa... Wow. Ayoko ba po? De joke lang. Basta Yun. itanda mo na lang kapag nakumpleto mo yung 5 araw, siguraduhin mo, ibig sabihin yan, meron ka matutupad na wish. Correct. Ibig sabihin, mababless ka. Oo. Ay, yung bulok mong ngipin, Yan. magiging matino. Oo. Mababawasan ng itim. Yak. Yak. Partiblihin mo para maalis Oo, yung basta itim. bukas sa magkarinigan po tayo sa panibagong kwento ng pag-ibig, pagkabigo, at pagbangon. Of course, Luzon, Visayas, Mindanao. Nakapiling niyo po mula sa Yes FM Manila, ang DJ na may tita niya, Ginita. Ako naman po mula po sa Love Radio Manila, aariba hanggang 4 p.m. Oo nga. Christine Dera. Na magbibigay solusyon. Pwede rin na konsumisyon. Isang ko pang dramahan. Ay, wala pa akong kanta. Isang ko pang iyakan. Teka lang, anong kanta mo? Pain in my heart. Pain in my heart. I don't want to Ay, hindi. Ako ba't ba namamakialam ka? Gusto ko mag-Casey Tandingan. Ay. Mahal ko o mahal ako. Break it down, yo. Sige na, bye-bye. Bye-bye na po! Buyers! TLC, the drama special, interactive. Involve ka dito.